At ayan po ulit mga ka-crypto, balitang XRP po tayo sa video na ito. Sabi po sa ating unang balita rito ay analyst says XRP will climb fast above $2 between now and March 3. And here's why. Yan dito po sa mundo ng financial markets, ang pasensya ay laging sinusundan ng malaking reward. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang oras ng paghihintay ay malapit nang matapos para sa isa sa pinakasikat na crypto sa market? Ngayon ang buong mata ng mga traders ay nakatitig kay XRP. Ayon po sa isang tanyag na analyst, si XRP ay nakatakdang umakyat ng mabilis sa itaas ng presyong $2 sa pagitan po ngayon at saka March 3. Mayroon na lang tayong ilang araw bago ang inaasahang pagsabog. Bakit nga ba kampante ang mga eksperto na mangyayari ito? At ayan, tingnan po natin ang technical side. Ayon po kay CryptoBull, si XRP ay kasalukuyang nagpiprint ng isang massive falling wedge pattern na makikita po sa daily chart. Ang pattern na ito ay nabubuo kapag ang dalawang pababang trend lines ay nagsisimulang mag-converge o mag-abot sa iisang punto. Para sa mga technical analyst, ang falling wedge ay madalas na hudyat ng isang bullish reversal. Ngayon ay marami po ang natatakot kapag nakikita nilang bumababa ang presyo. Pero ang totoo, habang kumikipot ang triangle na ito, lalong nawawalan ng lakas ang mga sellers. Mula noong December 2025, si XRP ay paulit-ulit na tumatalbog sa $1.40 na region. Na ayon po sa analysis ay ang kanya ng cycle bottom. Ibig pong sabihin ang $1.40 ang nagsisilbing matibay na sahig ni XRP bago po siya maghanda sa kanyang susunod na pag-angat. Ngayon ay bakit nga ba March 3 ang deadline at bakit $2 ang target? Ang $2 na price level ay hindi lang basta bilog na numero. Ito po ay isang psychological barrier at area kung saan maraming trading activity ang nangyari dati. Kapag nabasag po ni XRP ang itaas na bahagi ng wedge, asahan po natin ang matinding volatility. Ang mga short sellers ay mapipilitan pong mag-cover ng kanilang mga positions, habang ang mga momentum traders naman ay biglang papasok sa market. Ang ganitong dynamic ay pwedeng magpabilis sa pag-akyat ng presyo sa loob lang ng maikling panahon. Sinasabi po ni CryptoBull na dahil matured na ang wedge pattern, wala nang espasyo o space sa XRP para gumalaw ng sideways. Kailangan na po niyang magdesisyon. Babasagin ba niya ang kisame o mananatili siya sa consolidation? Ayan, hindi lamang po ang chart ni XRP ang pabor sa atin. Ang pangkalahatang sitwasyon ng market ay nagbibigay din ng suporta. Si Bitcoin ay nagpapakita ng katatagan at kapag si Bitcoin ay steady, ang kapital ay madalas na lumilipat patungo sa mga high liquidity altcoins tulad ni XRP. Sa pagdami ng mga gumagamit ng derivatives at patuloy na demand sa spot market, lumalaki po ang tsansa na makakita tayo ng expansion sa volatility. Ngunit tandaan po natin, ang mga disiplinadong trader ay laging naghihintay ng confirmation. Ang isang decisive daily close sa itaas ng trend line na may kasamang malaking volume ang siyang magpapatunay na tuloy-tuloy na ang biyahe ng XRP patungong $2. At ayan, narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Sa aking pananaw, sa balitang ito ay nakabase po ito sa timing. Bihira tayong makakita ng pattern na kasing linaw ng falling wedge na ito na tumagal ng ilang buwan.
Ang pressure na nabuo simula noong November 2025 ay kailangang ilabas at mukhang paborito sa mga bulls. Bagamat ang March 3 ay napakalapit na deadline, ang structure ng XRP ay nagsasabing handa na po siyang bumitaw sa kanyang pagkakaipit. Sa tingin ko po ang $2 level ay simula pa lang. Kung magagawa ng XRP na manatili po sa itaas ng price level na ito, maaari nating makita ang pagbabalik ng tiwala ng mga investors na matagal nang naghihintay. Ang mahalaga po ngayon ay bantayan ang bawat daily close dahil sa susunod na mga araw, malalaman natin kung sino ang tunay na may hawak ng manibela. Ayan, sabi naman sa ating kasunod na balitang ito ay confirmed. Ripple and Bank of America are indeed partners. Ayan, ang malalaking pagbabago dito sa mundo ng finance ay madalas na hindi nagsisimula sa isang maingay na announcement. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng mga strategic integrations at pilot programs na dahang-dahang nagmo-modernize sa kung paano gumagalaw ang pera sa buong mundo. Ngayon, muling uminit po ang usapan tungkol sa isang relasyon na matagal nang binabantayan ng Wall Street at ng digital asset community. Ngayon ay kumpirmado na si Ripple at ang Bank of America ay tunay na magka-partner sa pagbuo ng makabagong sistema ng cross-border payments. Ngayon ay bakit nga ba natin ito pinag-uusapan ngayon? Isa pong mahalagang post mula po kay Smoke ang muling nagpakita ng mga dokumentadong ebidensya na nagpapatunay sa ugnayan ng dalawang higanteng ito. Ang nasabing video ay naglalaman ng mga official materials, archive web pages at mga partnership references na nagsimula pa noong taong 2023. Ipinapakita po nito ang seryosong engagement ng Bank of America kay RippleNet para sa kanilang cross-border payment innovation. Marami pong nag-aalinlangan noon kung totoo ba ito, pero ang foundation ng RippleNet ay binuo para palitan ang mabagal na correspondent banking processes. Ang layunin ni Ripple ay gawing real-time ang settlement infrastructure para sa mga financial institutions. At sa pagpasok po ng Bank of America sa eksena, malinaw na ang target ay ang bilis, transparency at saka optimized liquidity management na hindi kayang ibigay ng mga lumang SWIFT-based systems. Lumabas ang mga internal pilot disclosures na nagpapahiwatig na mas pinalalim pa ng Bank of America ang pakikipagtulungan nito kay Ripple. Ang mga controlled testing na ito ay nakatuon po sa pag-evaluate ng efficiency gains at saka transaction speed. Malagang tandaan na ang mga malalaking bangko na katulad po ng Bank of America ay hindi nag-e-experiment ng basta-basta. Bago nila palawakin ang adoption, dumadaan muna ito sa mahigpit na regulatory compliance at operational stability test. Ang patuloy po na pakikipag-ugnayan nila kay Ripple ay isang malakas na signal na hindi lang ito casual experimentation kundi isang strategic na galaw. Gayunpaman, dapat po nating linawin, ang partnership kay Ripple ay hindi nangangahulugan na full-scale na gagamitin sa XRP sa lahat ng banking operations agad-agad. Nag-aalok si Ripple ng modular solutions at ang mga institution ay pumipili lang ng mga components na akma sa kanilang framework. Ang position po ni Ripple ay magsilbing tulay sa pagitan ng traditional na finance at ng blockchain technology. Ang XRP Ledger ay idinisenyo bilang isang high-performance blockchain na kayang sumuporta sa cross-border liquidity at saka tokenized assets. Ang paglahok ng Bank of America ay sumasalamin sa mas malawak na pagbabago ng banking sector patungo sa blockchain
enabled rails. Ang modelong sinusunod ni Ripple ay nakatuon po sa institutional integration kaysa sa retail speculation. Ito po ang naghihiwalay sa kanya sa ibang mga crypto platforms. Ang partnership na ito ay patuloy na ang mga enterprise relationships ang nagdidikta ng tunay na takbo ng teknolohiya sa modernong panahon. Habang ang market narratives ay madalas na nagpapalaki ng expectations, ang mga kumpirmadong relasyong katulad nito ay nagpapakita ng maingat ngunit tuloy-tuloy na pagsabay ng mga bangko sa blockchain. At heto na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Sa aking pananaw, ang kumpirmasyong ito ay isang malaking sampal sa mga nagsasabing walang utility ang blockchain sa totoong mundo. Ang pakikipag-partner ng Bank of America kay Ripple ay hindi lang tungkol sa teknolohiya. Ito po ay tungkol sa survival sa isang mabilis na nagbabagong financial landscape. Maring hindi natin makita ang instant na pagsabog ng presyo ng XRP bukas, pero ang pagkakaroon ng ganitong kalaking pangalan sa likod ng network ay nagbibigay ng institutional grade na kredibilidad. Ang mga partnerships na tumatagal ng maraming taon ay mas mahalaga kaysa sa anumang panandaliang headlines. Si Ripple ay dahan-dahang nagiging backbone ng bagong financial system. At ang Bank of America ang isa sa mga unang sasakay sa rebolusyong ito. At ayan, sabi naman sa balitang ito, ay analyst says when XRP moves, it reprices fast. And here's why. Ayan, sa mundo po ng crypto, may mga coins na mabagal umakyat, parang hagdan. Pero sa XRP, iba ang kanyang estilo. Ngayon meron pong isang kilalang analyst ang naglabas ng babala at paalaala sa lahat. Kapag sa XRP daw ay gumalaw, hindi ito nagbibigay ng babala at hindi ito sumusunod sa dahang-dahang pag-akyat. Ito ay mabilis, agresibo at biglaan. Bakit nga ba sinasabing ang repricing ng XRP ay isa sa pinakamabilis sa buong kasaysayan ng digital asset? Handa na ba kayo sa posibleng one candle expansion na iiwan ang marami sa eri? At ayan, pag-usapan po natin ang analysis ni Bird. Isa po siyang sikat na crypto expert. Ayon sa kanya, hindi katulad ni Bitcoin o ng mga traditional na stocks, si XRP ay hindi mahilig sa predictable na landas. Inilarawan niya ang galaw ng XRP bilang one candle, one violent expansion. Ito yung tipo ng galaw na paggising mo sa umaga, titingin ka sa chart at itatanong mo na lang, anong nangyari? Maraming investors ang naghihintay ng mga gradual trends o yung dahang-dahang pag-akyat para makasabay. Pero ang babala po ni Bird, ang paghihintay sa mabagal na trend ay maaring maging maling estratehiya kay XRP. Ang kanyang market structure ay dinisenyo para sa biglaang price adjustments na kumakalaban sa normal na pacing ng market. Isang gabi lang, pwedeng magbago ang lahat ng price levels na alam natin. Hindi lang ito teorya, dahil ang kasaysayan ng XRP ang nagpapatunay nito. Paulit-ulit na ipinapakita ng XRP ang kakayahang mag-reprice ng napakabilis pagkatapos ng mahabang panahon ng low activity. Tingnan natin ang nangyari noong huling bahagi ng taong 2024 kung saan si XRP ay nagkaroon ng 500% surge sa loob lang ng maikling panahon. Ang kaibahan ni XRP kay Bitcoin ay malinaw. Habang si Bitcoin ay karaniwang dumadaan sa stepwise increases o baitang-baitang na pag-akyat, si XRP naman ay parang isang bulkan na biglang sasabog. Ang mga burst ng volatility na ito ay madalas mangyari nang walang anumang babala.
At sa loob lang ng ilang oras o araw, nakatungtong na siya sa bagong price floor. Ito po ang dahilan kung bakit ang timing ay lahat pagdating sa asset na ito. Habang nakatutok po si Bird sa bilis ng galaw, may iba pang mga analyst na nagbibigay na po ng konkretong target. Isang kamakailang pagsusuri ang nagsasabing sa XRP ay posibleng pumalo sa $9 sa darating na March 11. Maaring mukhang masyadong mabilis ito. Pero kung pagsasamahin mo ang fast repricing potential na binanggit ni Bird at ang bullish projections na ito, makikita mo ang isang pattern. Ang kapaligiran ngayon ay pabor sa mga sudden market shifts. Ang bilis ng pag-akyat ng XRP ay madaling hihigit sa mga standard market patterns na nakasanayan natin sa ibang mga coins. Kaya naman ang pagiging matalas at laging nakabantay sa chart ang susi para hindi maiwan sa susunod na lipad. At ayan, narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang aking pananaw sa kakaibang ugali ni XRP ay ito. Ang pagiging holder ng asset na ito ay nangangailangan ng bakal na sikmura at matinding disiplina. Ang estratehiya ng slow accumulation ay maganda, pero kailangan mong maging mabilis sa pagdidesisyon kapag nagsimula na ang violent expansion. Sa XRP ay hindi coin para sa mga taong mahilig sa dahan-dahan. Siya ay para sa mga taong handa sa biglaang yaman o matinding volatility. Sa tingin ko po, ang $9 target ay isang paalala na sa crypto, ang imposible ay posibleng mangyari sa loob lang ng isang daily candle. Kaya ang tanong, nakapwesto ka na ba bago pa sumiklab ang kandilang yan? O isa ka sa mga titingin na lang sa chart at magtatanong kung anong nangyari? At ayan, ang sabi naman sa ating balita na ito ay expert, this momentum could trigger real XRP price breakout. Sa loob ng maraming buwan, tila nakakulong sa XRP sa isang pababang direksyon. Pero ngayon mukhang nag-iba na po ang ihip ng hangin. Isa pong matinding upward momentum ang ipinapakita ng XRP habang sinusubukan po niyang basagin ang mga critical resistance levels na matagal nang humaharang sa kanyang pag-akyat or pag-angat. Ayon sa mga eksperto, hindi lang ito basta pump. Ito na ang posibleng real breakout na hinihintay ng lahat. Matapos po ang mahabang panahon ng consolidation, handa na ba sa XRP na ipakita ang kanyang tunay na lakas? At ayan, balikan po natin ang chart structure. Mula pa noong kalagitnaan ng taong 2025, si XRP ay sumusunod sa isang well-defined descending channel. Paulit-ulit niyang sinubukan ang lower boundary at nakaranas pa ng sandaling pag-drop noong flash crash ng October. Pero sa pinakahuling update mula kay analyst XRP Captain dito, makikita na si XRP ay bumasag na. Yan, bumasag na sa gitna ng long-term channel na ito. Marami po ang nag-akalang mananatiling sideways o pababa ang galaw ng XRP. Pero ang kasalukuyang setup ay nagpapakita ng isang malaking shift or pagbabago sa market structure. Ang mahabang panahon ng consolidation ay mahabang panahon po ng consolidation ay nagsilbing basihan o pundasyon para sa isang mabilis na upward move o pataas na galaw. Ipinapakita nito na ang buying pressure ay lalong lumalakas at ang market ay nagpuposisyon na para sa isang significant repricing. Ngayon ay tingnan naman natin ang daily candlestick patterns. Matapos po ang tatlong sunod-sunod na bearish o red candles, biglang nagkaroon ng switch
na may kasamang malaking momentum. Ang naitalang 8.95% gain ng XRP ay isang matibay na patunay na seryoso ang breakout attempt na ito. Kung magpapatuloy po ang momentum na ito, ang susunod na target ng XRP ay ang upper boundary ng channel na malapit po sa $1.9. Kapag nalampasan po niya ang price level na ito, ituturing itong isang major technical shift dahil ito ang nagmamarka ng pagtatapos ng kanyang 8 buwang downtrend or 8 months na downtrend. Mula po sa pagiging underdog laban kay Bitcoin, mukhang handa na sa XRP na kunin ang spotlight. Sinasabi sa analysis na kung mapapanatili ni XRP ang kanyang bilis, ang daan patungo sa isang bagong all-time high ay posibleng magbukas sa malapit na hinaharap. Ang lahat ng ito ay nakadepende po sa sustained market interest at saka bullish sentiment. Ayon po kay XRP Captain, ang breakout na ito ay maaring mag-accelerate palalo na magriresulta sa mabilis na pag-akyat ng presyo lampas sa kasalukuyang levels. Mapapansin din po ang pagbabago sa market behavior. Matapos po ang ilang buwang pagbaba ng presyo, sa XRP ay nagpapakita na ngayon ng matinding upward pressure. Ang market ay tumutugon or nagre-react na po sa buying activity sa mga support levels na lumilikha ng kondisyon para sa isang decisive breakout. Malinaw po ang trajectory. Umaakyat na sa XRP patungo sa mga resistance zones na dati ay naglilimita sa kanyang mga gains. At ayan, narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang kasalukuyang galaw ni XRP ay hindi dapat baliwalain. Ang pagbasag niya sa gitna ng descending channel ay isang statement move. Ipinapakita nito na tapos na po ang phase ng pag-iipon at nagsisimula na ang phase ng pag-atake. Ang susunod na malaking hamon ay ang $1.5 na price level. Kapag nalampasan ito ng XRP, asahan po natin ang mas matinding volatility at atensyon mula sa buong mundo. Sa loob ng susunod na ilang linggo, posibleng makita natin ang simula ng isang extended upward phase. Ang mahalaga rito ay ang disiplina. Huwag magpadala sa emosyon kundi tumingin sa structure ng chart. Sa XRP ay matagal na naghintay at mukhang ngayon na ang tamang panahon para sa kanyang tunay na paglipad. At ayan, narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ang sabi rito ay XRP is becoming collateral inside the US financial system. Coinbase CEO confirms. Ang linya po sa pagitan ng traditional finance at saka digital assets ay unti-unti nang naglalaho. Ngayon ay meron pong isang napakalaking balita ang yumanig dito sa mundo ng crypto. Sa XRP ay opisyal na ngayong kinikilala bilang isang usable financial instrument sa loob ng regulated systems sa Amerika. Hindi na lang siya basta mabilis na settlement token. Sa XRP ay isa na ngayong ganap na collateral sa loob ng US financial system. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga holders at sa presyo niya sa hinaharap? At ayan, base po sa ulat ni Steph is Crypto, binigyang diin ang isang mahalagang tweet mula kay Brian Armstrong. Siya po ang CEO at saka co-founder ng Coinbase. Kinumpirma ni Armstrong na ang mga users ay maaari na ngayong mangutang ng USDC instantly gamit ang kanilang holdings kay XRP bilang collateral. Kasama na si XRP sa mga elite assets tulad ni na Bitcoin, Ethereum, ADA, Doge at Litecoin sa expansion ng crypto-backed loan offerings ng Coinbase.
Ngayon ay ano nga ba ang ngayon ay bakit ito nakakatawa para sa mga skeptics? Ayan, dahil po sa loob ng maraming taon, kinuwestiyon ang legalidad at utility ni XRP. Pero ngayon sa loob mismo ng isang regulated US platform, ginagamit na siya para makakuha ng liquidity nang hindi kinakailangang ibenta ang asset. Ibig sabihin, pwedeng mapanatili ng mga holders ang kanilang exposure sa pag-akyat ng presyo habang may hawak na cash para sa ibang pangangailangan. Ayan, ang hakbang na ito ay naglalagay po kay XRP bilang isang mahalagang tulay o bridge sa pagitan ng decentralized asset, ayan, at saka traditional financial frameworks. Sa pagtanggap po ng Coinbase kay XRP bilang collateral, nagpapadala sila ng malakas na signal ng tiwala sa liquidity, market stability, at saka operational reliability ni XRP. Ang development na ito ay maaari pong magtulak sa mas malawak na adoption, hindi lang sa mga retail users, kundi lalo na sa mga institution na dati ay nag-aalinlangan. Ngayon may formal na financial use case na po siya sa loob ng isang US giant tulad ni Coinbase. Nababawasan po ang perception ng risk at mas lalong tumitibay ang kanyang position sa market. Ngayon, ang kakayahang mangutang gamit sa XRP ay may malaking impluensya sa market behavior. Dahil dito, maaari pong tumaas ang circulation ng XRP sa loob ng centralized at decentralized finance ecosystems. Nagiging option na rin siya para sa institutional liquidity management. Dati, ang tanging paraan para kumita o gumalaw ang pera mo kay XRP ay sa pamamagitan ng speculative trading. Ngayon may practical ways na para i-leverage po siya para sa yield, credit, o capital efficiency. Ito ay isang malinaw na sinyales ng market maturation kung saan ang utility ng XRP ay hindi na lang drawing, kundi totoong ginagamit na sa real-world financial activity. At heto naman po ang aking opinyon tungkol dito. Para po sa akin, ito ay isa sa pinaka-bullish na balita para kay XRP sa simula ng taong ito, 2026. Ang pagiging collateral sa isang regulated US platform ay nag-aalis sa label na speculative holding at pinapalitan ito ng functional financial tool. Pinapatunayan nito na si XRP ay may sapat na stability para tanggapin ng mga malalaking institution bilang panigurado sa utang. Sa tingin ko, ito pa lang ang simula. Habang lumalawak po ang crypto-backed lending, ang papel ni XRP sa global finance ay lalong lalaki. Ang tanong ngayon ay hindi na kung may gamit ba siya, kundi kung gaano pa kalayo ang mararating ng kanyang utility sa loob ng modernong sistema ng pananalapi or finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.